May nagsimulang magbukas ng takip ng tasa. Ang taong ito ay ang Commander-in-Chief ng Jiangnan Military District, na pinangalanang Duan Xinghai. Matapos tanggalin ang takip sa tasa, sinimulan niyang ailapit ito sa kanyang bibig para humigop. Nagsimulang titigan si Gu Kaiten at tinanong kung nakahanap na ba siya ng anumang magandang talento na agad niyang ipinatawag. Sa harap niya ay si Gu Kaiten na nakapikit, iniunat ang kanyang kamay patungo sa langit, gumamit ng kakayahan na tinatawag na Forbidden Barrier at habang ang kanyang kamay ay napapaligiran ng malakas na enerhiya, siya ay nag-concentrate. Nagsimulang tumingin sa kanya si Duan Xinghai at nanatiling tahimik. Ang enerhiya ni Gu Kaiten ay nagsimulang sumulong patungo sa kalangitan at nagsimulang lumikha ng isang hadlang sa paligid ng lugar. Kapag matagumpay na nalikha ang hadlang, parehong pumunta sa isa pang silid, umupo upang uminom ng isang tasa ng tsaa at makipag-chat ng kaunti. Ikinross ni Duan Xinghai ang kanyang mga paa, kinuha ang tasa ng tsaa at tinanong siya kung bakit siya nag-iingat, at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa tila. Si Gu Kaiten na ang isang kamay ay nakapatong sa upuan, inilagay ang isa sa mesa. At naalala na ang matandang Duan ay may malawak na kaalaman at teoretikal, nagpasya siyang magtanong sa kanya ng isang bagay. Sinimulan niyang titigan si Duan at sa seryosong tingin ay tinanong kung ang lason ay maaaring makasira sa lakas ng pag-iisip. Kinuha ni Duan ang tasa ng tsaa, sinimulan nitong ailapit sa kanyang bibig, ipinikit ang kanyang mga mata at may ngiti na ipinaliwanag na sa teoryang ito ay posible, ngunit ito ay napakahirap. Ang pagdaragdag na ang poisonous mist at miasma ay nakaapekto sa pisikal na katawan, ngunit iba ang lakas ng pag-iisip. Ang lakas ng pag-iisip ay binubuo ng pinagmumula ng kaluluwa na kabilang sa mga kaisipan, na bumubuo ng isang uri ng enerhiya ng intensyon. Upang masira ang enerhiyang ito, hindi matansya ni Duan ang intensity ng lason na kailangan. Nagsimulang tingnan ni Gu Kaiten si Duan at sa tahimik na tingin ay tinanong siya kung may nakita siyang nakagawa nito. Inilagay ni Duan ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, nagsimulang tumingin sa lupa at may maalalahanin na tingin ay sumagot na hindi. Idinagdag na kilala niya ang isang Poison King na nasa tuktok ng ika-4 na pagbabago, ngunit kahit na hindi niya ito magawa. Itinaas ni Duan ang kanyang ulo at sa isang insinuating na hitsura ay tinanong siya kung marahil sa kampo ng Tanjao ay may lumitaw na isang kagilahil-alas na lason na may nakakatakot na kapangyarihan, kung ang isang tao ay talagang makakasira ng espiritual na lakas, kung gayon ito ay isang nakamamatay na sandata. Tinawid ni Gu Kaiten ang kanyang mga braso, nagsimulang umiling, ipinikit ang kanyang mga mata at ipinahayag na hindi pa maabot ang isang conclusion. Nanatiling kalmado si Duan, dahil nagboluntaryo si Gu Kaiten para sa kampo ng Tanjao, wala siyang tinanong bilang paggalang, ngunit ngayon ay tinanong niya kung may nangyayari at kung bakit hindi siya nagsasabi ng totoo. Binuksan ni Gu Kaiten ang kanyang mga mata, sinimulang tingnan si Duan sa mga mata at tinanong kung posible bang may sariling kamalayan ang poisonous mist. Inabot siya ni Duan, nagsimulang tumawa at tinanong kung nagbibiro siya. Hindi niya alam kung paano magkakaroon ng kamalayan ng lason, maliban kung hindi talaga ito lason sa isang anyo lamang ng pagbabalat kayo. Nang marinig ito, may napagtanto si Gu Kaiten. Sa isang nakalilitong hitsura, tinanong niya si Duan kung ano ang anyo ng pagbabalat kayo. Habang bumabagsak ang isang patak ng pawis mula sa pisngi ni Duan, na may kalmadong hitsura, nagsimula siyang mag-isip. Makalipas ang ilang segundo, may naalala siya. Sinimulan niyang isipin ang ilang mga sinaunang guho na nasa isang lugar sa kaharian. Nakita niya sa Ruin Number 0 ang isang record na nagbanggit ng isang uri ng mapaminsalang insekto na tinatawag na Nine Wings of Miasma na maaaring mag-transform sa anyo ng poisonous mist. Sinimulan niyang isipin na niyakap ng Little Nine ang kanyang mga binti, ipinanganak siya sa Nine Abyss. Ang kanyang kapanganakan ay nagdulot ng isang malaking sinaunang kalamidad, na halos samira sa mundo noong nakaraan. Nang marinig ang pangalang Nine Wings of Miasma na isang sinaunang kalamidad, hindi napigilan ni Gu Kaiten na maging alerto at isipin na hindi ito maganda. Iunat ni Duan ang kanyang mga kamay sa gilid, ipinikit ang kanyang mga mata, nagsimulang tumawa ng malakas, at tinanong siya kung natatakot siya. Binanggit din niya na ang ganitong uri ng kalamidad ay matagal nang nawala, sa ngayon ay imposible na itong umiral. Nanatiling tahimik si Gu Kaiten, pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang isang portal sa hugis ng isang bitek, bumangon siya mula sa upuan,
nakatalikod sa kanya, at habang naglalakad siya patungo sa portal, wala na siyang pag-aalinlangan na si Duan ang punong commander dahil maipaliwanag niya ang lahat ng makatwiran. Ngayon ay marami na siyang natutunan, nagpaalam siya sa kanya na may dahilan na mayroon siyang ilang mga bagay na dapat asikasuhin sa kampo ng Tanjao. Inabot ni Duan ang kanyang kamay patungo sa kanya upang subukang pigilan siya at magpatuloy sa pagsasalita. Hiniling niya sa kanya na maghintay dahil hindi pa rin niya sinabi sa kanya ang mabuting balita. Ngunit hindi pinansin ni Gu Kaiten at pumasok sa loob ng portal. Pagdating sa loob, ikanras niya ang kanyang mga braso, ipinikit ang kanyang mga mata, naisip ang Little Nine at kung paano siya naging natural na sakuna. Hindi na nakakagulat sa kanya na si Jiang Chen, na gumising sa isang divine level class na tinatawag na Growth of All Things, ay sapat na malakas upang maging numero 1 sa listahan ng Hunter. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa isang seryosong tingin ay naisip na si Jiang Chen ay mayroon pa ring maraming mga lihim, kung ito ay matuklasan sa lugar sa Daxia maaari siyang mapugutan ng ulo. Ayon sa kanya, si Jigang ay isang malaking sakit ng ulo para sa kanyang master na talagang nagdudulot ng mga problema. Ilang araw na ang nakalilipas, lumitaw si Jigang na may kaaya-ayang ngiti at ipinaliwanag na mayroon siyang isang taong nagngangalang Jiang na may mahusay na talento ngunit hindi pa ganap na nabuo. Dagdag pa niya, nagkaproblema pa siya sa pamilya Xiao. Umaasa siyang maaalagaan siya ni Gu Kaiten habang siya ay nasa kampo ng Tanjao. Lumingon siya at tahimik na nakinig. Bumalik sa kasalukuyan, nagsimula siyang maglakad patungo sa kabilang dulo ng portal, at hindi nagtagal ay napagtanto niya na hiniling sa kanya ni Jigang na alagaan siya, ngunit sa katotohanan ay gusto niyang pagtakpan siya. Lumabas siya sa portal, at habang nasa likod niya ang isang kamay, naputol niya ang mga daliri niya gamit ang isa. Maaaring pumatay ang espada, ngunit mapoprotektahan din nito ang mundo. Sina Buddha at Demon ay nasa iisang puso. Sinabi niya na gusto niyang gawing disipulo si Jiang kaya mula ngayon ay nasa ilalim na siya ng kanyang proteksyon. Nagsimula siyang maglakad at naisip na ang mga kalamidad ay hindi dapat maliitin, kaya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, nagpasya muna siyang hayaan si Hong Yao na kumpirmahin ito upang maging mas sigurado. Naglunsad siya ng isang arrow na nagsimulang umusad ng napakabilis. Ang arrow na ito ay naglalaman ng isang order para kay Hong Yao. Kinailangan niyang pumunta sa pangalan ng Master para i-relic ang number 0 para imbestigahan ang 9 Miasma Wings. Kamag-anak ito ng kanyang nakababatang kapatid na apprentice, kaya hiniling niya sa kanya na maging maingat. Pumasok siya sa surveillance room kung saan naroon si Yang Guang at tinanong kung paano pupunta ang entrance evaluation para sa kampo. Tinalikuran ni Yang Guang ang kanyang ulo at may kalmadong tingin ay ipinaliwanag na ito ay magtatapos na. Ang mga nagising na may mga ordinaryong talento ay nakikipagkumpetensya sa kanilang mga sarili upang makuha ang mga watawat, at ang mga piling talento ay nag-aalaga na ng siyam na mabangis na hayop. Ngayon isa na lang ang natitira. Isang makapangyarihang hayop ang lumitaw, ngunit sina Lazy at Liu Jizi ay nagsanib puwersa upang talunin ito. Sinubukan ng halimaw na umatake, ngunit binigyan niya ito ng malakas na suntok sa mukha, dahilan para bumagsak ang katawan nito sa lupa. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang mabangis na hayop. Nagsimulang magtulungan sina Tang Ying at Bai Feng sa isa't isa para patayin ito. Tumalon siya, umakyat dito at tinapos ang buhay nito. Kasabay nito, sa likod ni Jiang Wushuang ay may isang tumpok ng mga bangkay ng hayop. Agad niyang napatay ang tatlong mabangis na hayop na pinakawalan sa lugar. Matapos gawin ito, nagsimula siyang magtungo sa direksyon kung saan naroon si Jiang Chen. Nagsimulang tumingin si Do Kaiten sa screen at nang makita ito, hindi niya maiwasang maguguluhan. Tinanong niya kung nasaan si Jiang Chen. Bilang tugon ay isiniwalat niya na si Jiang Chen ay pumatay ng kabuuang 2 mabangis na hayop, at kakalabas lang nila ng ika-9 na mabangis na hayop malapit sa kanya. Ang ika-9 na mabangis na hayop ay lumitaw, tumalon at naghanda upang salakayin si Jiang Chen. Siya at ang iba pa ay nagsimulang tumingin sa langit at nang makita ang halimaw, hindi niya maiwasang matuwa dahil ngayon ay kukuha na siya ng isa pang bandila. Habang unti-unting papalapit ang halimaw, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay, at habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagsimula siyang ngumiti at sinabi sa Little Nine na oras na para kumain muli. Bago pa lang makalapit at umatake ang halimaw, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo dito,
pinakawalan ng Little Nine's poisonous mist sa proseso, na mabilis na nagsimulang sumulong patungo dito. Nagpakita ang Little Nine, at nang walang labis na pagsisikap ay nagsimulang lumunin ang halimaw. Dahil dito, nakakuha siya ng 2,000 devouring value. Ang katawan ng hayop ay nahulog sa lupa, at ang Little Nine ay dahan-daang nagsimulang lumunin ito. Si Jiang Chen na nakatayo sa tabi ay nanatiling tahimik. Habang nilalamon ng Little Nine ang halimaw, umakyat siya mula level 21 hanggang level 22, at nang gawin iyon, hindi niya maiwasang ngumiti. Nang makitang nag-level up na siya, hindi napigilan ni Jiang Chen na ngumiti sa tuwa. Ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal dahil ang isang kamao na gawa sa espiritual na enerhiya ay lumitaw sa kalangitan at nagsimulang bumaba patungo sa kanila. Tumangala sila at nang makita ito, nag-alerto. Iginuhit ni Mu Hangqiu ang kanyang 2 punyal, nagpatibay ng isang defensive na paninindigan, at sa isang alertong hitsura ay ipinahayag niya kay Jiang Chen na may naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kanila. Nagpasya si Luo Sandaw na huwag tumayo nang walang ginagawa. Sa isang determinadong hitsura, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa pag-atake at ginamit ang kasanayang tinatawag na Earth Protection Shield, na naging sanhi ng isang malakas na berdeng kalasag na lumitaw sa kanilang paligid. Pinahabal ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo sa pag-atake at nang tumingin ng kaunti pa ay napagtanto niya na ang estilo ng kamao na ito ay kay Wu Shuang. Nagsimulang tumama ang enerhiya ng kamao ni Wu Shuang laban sa kalasag ni Luo Sandaw, na naging dahilan upang unti-unti itong masira. Ang kanyang kalasag ay hindi nagtagal, at sa loob ng ilang segundo ay nabasag ito. Dahil sa pagkakaiba ng lakas, siya at si Mu Hangqiu ay pinalipad pabalik at nagsimulang damyugo mula sa kanilang mga bibig. Si Jiang Chen na lang ang natitira. Gumamit siya ng isang nakakasakit na paninindigan, at sa isang hitsura na puno ng determinasyon, napagpasyahan niyang oras na para mag-counterattack. Bago siya maabot ng kamao ni Wu Shuang, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo sa kamao, pinakawalan ng Little Nine's poisonous mist na nagsimulang huminto sa pag-atake. Makalipas ang ilang segundo, pinalipad pabalik ang katawan ni Jiang Chen. Mahigpit niyang itinanim ang kanyang mga paa sa lupa upang pigilan ang kanyang gumagalaw na katawan, at inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha upang harangan ang anumang iba pang sorpresang pag-atake. Napakalakas ng Little Nine's poisonous mist na ang natitira na lang sa pag-atake ni Wu Shuang ay isang kurtina ng usok. Nang magsimulang mawala ang kurtina ng usok, lumitaw si Wu Shuang. Habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang malakas na enerhiya, siya ay nakakuyom ang kanyang kamao at may nakakasuffocating na hitsura, nagsimulang lumapit kay Jiang Chen, na nakikita na kahit ang kanyang lason ay maaaring lamunin ng hangin mula sa kanyang mga kamao. Hindi katakataka na tinawag ng mga henyo si Jiang Chen na demonyo ng lason. Ang katawan ni Mu Hangqiu ay nahulog sa lupa sa likod ni Jiang Chen. Habang nawawala ang kurtina ng usok, inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Sinimulang tingnan si Wu Shuang at naisip na hindi walang kabuluhan na tinawag siyang ikatlong henyo ni Daxia. Pinupuri siya sa pagsasabing medyo may suntok din ang kanyang suntok, lakas. Mahigpit na inipit ni Jiang Chen ang kanyang kamao, dahilan upang simulan nitong pakawalan ang poisonous mist. Nakangiti, tinanong niya ito kung dumating ba siya para makipagkumpetensya sa kanya para sa mabangis na hayop. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa isang tabi at naghanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagsimulang maglakad si Wu Shuang patungo sa kanya, nagsimulang tumawa at ipinahayag sa kanya na alam niyang ang mabangis na hayop na ito ay nilason niya at ang natitira na lang ngayon ay ang bangkay nito, kaya wala nang natitira upang magnakaw. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen. Sa seryosong tingin, tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Nilapitan ni Wu Shuang ang kanyang kamao gamit ang kanyang palad, at habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng pulang enerhiya, nagsimula siyang ngumiti, at sa isang mayabang na tingin ay hiniling kay Jiang Chen na huwag magkamali ng ideya dahil sa katotohanan ay na-curious lang siya tungkol sa ating bida at gusto siyang makilala.